Nakakainggit. Alam mo yung taga Cebu ka pero gusto mong tumira sa Davao. Kasi nakita mo sa social media, lalo na ngayon, na talagang napakaganda ng Davao. Alam mo nung una, first time kong may nakilalang isang taga Davao ay kasintahan ng aking pinsan. Sabi niya, mabait, magalang, responsable, yung kasintahan niya. So sabi ko, ganyan ba lahat yung mga taga Davao? At yun nga, ilang years nagpakasal sila, hanggang ngayon nakikita ko na napakabuting tao talaga ni Kuya. Wow. Maganda ang impression ko sa mga taga Davao. Nung dito na ako sa Taiwan nakatira, meron din akong iilang nakilalang from Davao. At alam niyo ba kung ano yung aking nakikita? Bawat taga Davao na nakilala ko bilang mga Filipinas na married to Taiwanese dito ay talagang magaganda at mababait pa. Yung bang napakamagalang nila at maayos silang kausap. At hindi lang yan, willing pa silang tumulong kung anumang pwede nilang itulong sa mga programa ko dito sa aking platform sa social media. Wow! Gaya na lang ng pagbibigay ng tulong sa mga schools sa Pilipinas. May kwento ko lang, alam niyo po ba? Ayaw na ayaw ng asawa ko sa Manila. Huh? Kasi nung unang pumunta siya sa Pilipinas, dumiretso siya sa Cebu. Naikumpara niya talaga kung gaano kagulo sa Manila. Una na yung pagsakay ng taxi. Kasi personally sa Pilipinas, na-experience ko naman dun sa Cebu na lagi akong sumasakay ng taxi, especially if I'm going to work at nagmamadali ako. Alam ko kung saan pwedeng sumakay, merong babaan, safety ka. Pero nung pumunta ako ng Manila, sa Makati pa yun talagang ang hirap maghanap ng taxi. Minsan pinasakay pa kami sa gitna ng daan. Yan ba yung Manila? Habang yung nakikita kong mga videos ng Davao, napakaganda. Parang nasa ibang bansa ka. Tapos wala pa yung mga wires ng electricity nila. Talagang masasabi mo na advanced sila kumpara sa ibang lugar sa Pilipinas. Mas lalo akong na-convince na magandang tumira sa Davao when someone so close to me told me about sa mga experiences niya sa Davao. Kasi nakailang ulit na siyang pumunta sa Davao for a business trip at yun talaga humanga siya ng humanga sa Davao kasi pagkalapag pa lang, pagka dating mo pa lang sa airport, bibigyan ka na agad ng mga hotlines na pwede mong tawagan in case may mangyari sa'yo. Yan ang sinasabi nating safety. Yan ang sinasabi nating public service. At yan yung sinasabi nating napakagandang pamamalakad sa Davao. Alam nyo, yung nakakagulat, yung mga taga Manila na ayaw sa Davao, sila pa yung kumakain ng pagkaing tinatawag nating pagpag. Alam nyo kung kailan ko nalaman yan, dito na ako sa Taiwan. Napanood ko sa TV, dun ako nagulat. Sabi ko, bakit may mga taong kumakain ng ganito? Ganito na ba talaga kahirap ang mga Pilipino? Pero wala tayong magawa, it's a reality. Talagang maraming tao sa Manila ang kumakain ng pagpag. Kaya talagang maraming mga taga Mindanao ang nasaktan sa sinabi ng isang vlogger, kasi para sa akin vlogger siya, nung sinabi niya sa kanyang interview na ang Human Development Index sa Mindanao ay sub-Saharan. Kasi sino ba naman ang kumakain ng pagpag? Tapos, dahil sa marami ang nag-react sa kanya, nag-sorry siya sa page niya, pero huli na ang lahat, nasaktan na niya ang buong Mindanao. Imagine mo ang Davao, mayaman, malinis at safety. Sino ba naman ang ayaw na tumira sa isang lugar na ganyan? Lalong-lalo na sa isang Pilipinong tulad ko. Isang malaking bagay para sa isang nanay na sigurado tayo na safety yung mga anak natin. Kaya kung ako talaga, may choice ako, lilipat na ako ng Davao. Doon ako sa isang lugar na mahal ng gobyerno yung mga constituents niya. Doon ako sa isang gobyerno na ginagawa ang lahat maging safety at masaya lang yung mga mamamayan niya. Ang hirap humanap ng isang gobyerno tulad ng mga nandyan sa Davao. At sino ba? Walang iba, yung mga Duterte.
Alam naman ng lahat kung anong klaseng lugar ang Davao, pero ngayon, maunlad ang Davao. Naging sister city pa ng Japan. At maging ang Taiwan government ay nagkaroon ng direct business relationship sa Davao. Kasi nga alam nila maganda at safety ang lugar. Paulit-ulit kong sinasabi yan kasi yes, meron mang krimen pero marami ang nagpapatunay, lalong-lalo na yung mga taga Davao na maayos ang kanilang pamumuhay sa Davao. Naalala ko tuloy, nag-share ako ng isang video sa TikTok at sabi ko, dito sa Taiwan talagang napakalinis. Makikita mo talaga may disiplina ang mga tao. Alam nyo ba kung ano ang comments ng mga taga Davao? Madam, alam nyo ba? Parang Davao lang. That's one proof na nauuna ang Davao in terms of kalinisan. Kung sana ganyan lahat ng lugar sa Pilipinas, siguro maunlad yung bayan natin. Kung talagang totoong nagsiserbisyo yung mga politiko sa atin, talagang magiging maayos yung pamumuhay natin. Pero lahat ng yan nagsisimula sa boto natin. Dapat hindi natin binibenta yung boto natin kasi kung binibenta mo ang dangal mo, syempre yung politikong yon babawiin niya yon saan? Sa pamamagitan ng pangungurap sa kaban ng bayan. Kaya kung meron mga taga Davao na nanonood ng podcast na to, I just want you to know that I really like Davao and I hope I can visit Davao soon. Pero syempre, ang pinaka-wish ng lahat sa panahong to, sa araw na ito, kasalukuyang nasa ICC pa rin si FPRRD. Sana sa pagpunta ko sa Davao, nandun na ulit si Tatay Digong at mabisita ko siya ng personal. Noong 2016 ko pa siya last nakita at sana makita ko siya ulit sa araw na pumunta ako ng Davao. At sana, welcome din ako dyan sa lugar ninyo. At dahil gusto kong pumunta ng Davao, sana bigyan niyo po ako ng pointers kung anong mga lugar ang dapat kong puntahan, dapat kong bisitahin at dapat kong gawin para naman mag-enjoy ako sa aking pag-tour sa Davao soon. So just comment kung ano po yung mga suggestions po ninyo. This is Jen from Hello Philtai, pilit na maging Davaoenyo. Follow me on my YouTube, Facebook, and TikTok for more videos.